Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello mga ka-AAP at isa po muling pinagpalang araw sa bawat isa na patuloy na nakatunghay at nag-aabang na kung ano po ang nais muling iparating ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. At salamat po muli sa Diyos na tayo po ay may pagkakataon na makapakapakinig ulit at makatanggap mula sa Kanya. So maganda po at tayo po ay dumulog muna sa Panginoon. Salamat po ng marami, Ama, sa araw na ito na biyahin po sa amin para makipag-ugnayan ulit sa iyo at tumanggap mula sa iyong mga salita na siya magdudulot po sa amin para pagpalain ang aming mga buhay, especially po this day. Salamat po ng marami, Holy Spirit, sa pangunguna niyo po sa amin. In Jesus' name, Amen and Amen. Kumusta po muli mga ka-AAP? At excited po muli ako para maging daluyan po ng pagpapala ng Panginoon. Of course, I myself ay excited po sobra dahil po sa napakaraming magagandang bagay na ipinapakita ng Panginoon sa atin, especially po this year. At nakakamangha po ang pwedeng gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lalo na kung ito po ay ating maranasan at the same time, nakikita na at naririnig na at naiintindihan na kung ano yung mga bagay-bagay na gustong gawin ni Lord sa buhay natin ngayong taong ito. At gagaya nga po ng ating pong isinisigaw na battle cry, napakaganda po ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. At ang isang napakagandang example po niya para maranasan po natin itong more in 2024 or open doors of opportunity ngayong taong ito at paglipad, soar high, pag-multiply ng bawat sa atin, ay pong halimbawa po ng isang agila. So alam niyo ho ba, kung i-research niyo po ang katangian ng isang agila, maa-amaze po kayo dahil sa sobrang dami po natin matututunan na pwedeng i-apply sa buhay natin. So ngayong araw na ito, isang katangian lamang po ng agila po ang isa ko pong ibabahagi sa inyo kasi para lalo po natin ma-appreciate. Dahil po ang agila po, pagdating po sa usapin po sa Biblia, ay ito ay inihahalin tulad niya po sa mga anak niyang nagtitiwala sa kanya. So alam niyo ba ng isang disenyo o pagkaka-create ng agila po ay may kakayanan para mag-soar high. So ayan po yung isa pong gusto kong bigyan ng diin kasi isa po sa sinasabi po ng ating battle cry ngayong taong ito ay kung paano natin maranasan yung pag-angat, pag-level up saan mang aspeto ng buhay natin. Kanya nga lang, meron pong itinuturo ng Panginoon na kailangan pong ma-activate sa buhay natin para nang sa ganun, maranasan po natin na hindi lamang po tayo doon sa nakasanayan na po natin, kundi ngayong taong 2024 ay saan mang area ng buhay mo na nais mag-level up o ma-elevate o mag-soar high, ay nawa maranasan po natin. Dahil ang agila, literally speaking, ay siya lamang po yung dinisenyo ng Diyos na may kakayanan makalipad ng napakataas na sa kabila ng malakas na hangin, hindi po siya napipigilan. So, ayan po yung isa pong patuloy po natin pag-aralan at maranasan. Kasi po, marami pong mga agila ng Panginoon na nananatili po doon sa comfort zone nila. So, ito po yung taon na kailangan po natin ma-exercise. Sabi nga natin, ma-exercise o ma-activate yung pong tinatawag na spiritual wings po natin. So, yan po yung gusto ko pong bigyan lang po ng pagtuon ngayon. Ano po ba yung spiritual wings na kailangan po natin i-activate? Tandaan niyo po, ang isang agila na hindi marunong ibuka ang kanyang pakpak, ay mananatili pong nasa ground. Or, nakakita na ba kayo ng isang agila na
Ang ganda-ganda ng lipad niya, nakaangat siyang ganyan, tapos bigla niyang ititiklop yung kanyang pakpak. Sa palagay nyo kaya yung agila, nananatili nakataas? No, biglang babagsak po yun. So, the same thing sa buhay natin, kapag hindi po natin na-activate yung tinatawag na spiritual wings natin sa daily basis po na pangangailangan po natin, asahan nyo po, lalagapak po tayo. So, yan po yung ayaw ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, sa kabila po ng mga iba't ibang mga challenges o nai-encounter po natin ng mga challenges sa buhay, anumang klaseng challenges po yan, kailangan po natin matutunan ibuka yung wings po natin. Para nang sa ganon, hindi po tayo kayang daigin. O ang agila po ay may kakayanan pong sumagupa ng iba't ibang mga challenges ng buhay. Storm, ano pa mang klaseng storm yan, literally, kaya niya po niyang aangatan. Ganon po tayo inahalin tulad ng Panginoon. Bilang mga agila ng Panginoon, isang bagay po na kailangan po natin maintindihan. Ate, kuya, bawat isa man nakatunghay ngayon, meron po tayong tinatawag na spiritual wings na iyon ang kailangan po natin i-activate sa mga sandaling ito. Kasi itong mga spiritual wings natin na ito ay hindi ma-activate, mananatiling nasa ground ka. Take note, wala kang pagkakataon mag-elevate. Kaya, ito po yung gusto kong ma-realize natin. Pastor, ano po ba yung spiritual wings natin na kailangan pong magising o ma-activate o mag-operate? Alam niyo ba, napakahalaga po yung tinatawag na pananampalataya sa Panginoon. Yung faith life po natin. Yan po yung sinasabi ng Panginoon na kailangan po natin i-activate araw-araw. Para nang sa ganon, makapag-soar high po tayo. Alam nyo, napakarami pong pwedeng matutunan pagdating po sa pakpak ng agila. Alam nyo ba ng agila, hindi po laging kumakampay yan. Dalawang paraan ng pakpak ng agila na kapag ibinuka niyang ganyan, umaangat po siya. Take note, how much more kung sinabayan pa niya ng pagkampay. Nakuha niyo yun? Kaya, kung mababasa po natin yung pong sinasabi niya sa Isaiah 40 verse 31 sa New Living Translation, "But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles." So, yung pong wings niya talaga yung isang binibigyan ng highlight dito. Wala pa yung pagtingin, wala pa yung legs niya, wala pa yung kanyang pag-iisip. Okay? They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Sa Tagalog, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod at lumakad man sila ay hindi manghihina. So ano po yung isang inactivate dito para yung isang agila ay kahit na lipad siya ng lipad, takbo man daw ng takbo, ay hindi basta-basta napapagod at nangihina. Yung pong kakayanan ng kanyang pakpak para mag-wait o mag-rest, magtiwala sa Panginoon. So ang agila po ay nakadesenyo po yan na may kakayanan na ibuka lang yung pakpak niya ay meron pong pag-angat ang kanyang sarili. Why? Kasi po, yung pong pakpak niya ay may kakayanan na pag dumating yung hangin, may tawag po sila doon sa hangin na yun, yung thermal updraft na tinatawag. Ito yung singaw ng init ng araw na dala ng hangin na kapag ibinuka, buka pa lang. Sabi natin, buka pa lang. Nung agila, yung kanyang mga pakpak ay umaangat na siya. How much more kapag kasinabayan niya po ito ng pagkampay, ay di lalong aangat yun. So the same thing ang sinasabi ng Panginoon. So paano po natin i-operate yung pakpak natin o spiritual wings natin? Number 1, using our faith. I-activate po natin yung faith natin at take note, makikita niyo po ang pagkilos ng Panginoon. Pangalawa, na kailangan po natin isabay dun sa
pag-activate ng faith natin, sabayan mo ng gawa. Dahil sinasabi nga ng salita ng Panginoon sa James chapter 2 verse 17, na ang pananampalataya daw na walang kalakip na gawa ay mananatiling patay. So, ibig sabihin yung pakpak natin, pag ibinuka mo yung kanan, ibig sabihin, inactivate mo yung faith mo, dapat yung kabila, sabayan mo rin ng gawa. So, yan po yung spiritual wings na sinasabi ng Panginoon na kailangan po natin i-activate sa daily basis po ng pamumuhay natin. Alam nyo, napakarami pong mga magagandang ginagawa ng Panginoon sa atin na kailangan po natin ng pananampalataya at paniniwala para nang sa ganoon magsurhay tayo. So sa araw na ito, yun po yung gusto kong bigyan natin ng pagpapahalaga. Paganahin po natin yung spiritual wings natin sa pamamagitan ng pagsampalataya natin, paniniwala natin sa mga pangako niya. At yung alam mong pangako niya at kaya mong paniwalaan, isagawa mo ito. At dadalhin po tayo dun sa mas mataas na kalalagayan ng pamumuhay natin ngayong 2024. May nakuha po ba tayo, mga ka-AAP? Nawa po ay nagising po yung faith life po natin kasi minsan yung pananampalataya natin natutulog, nakatiklop. Kaya sa panahong ito, ngayong 2024, gisingan ng pananampalataya at pagsasagawa. At sinisigurado ng Panginoon, anuman pinaniniwalaan mo sa kanyang pangako, sabayan mo ito ng pagsagawa. Sinisigurado ng Panginoon, dadalhin po tayo na kagaya ng agila nagsusurhay. Tayo manalangin. Salamat po ng maraming Panginoon sa araw na ito na muli mo kaming kinausap, in-encourage, challenge Panginoon para i-operate, i-activate yung aming mga spiritual wings na kung saan sinasabi mo sa iyong salita na kailangan po namin pagganahin, buhayin, pasiglahin yung aming pananampalataya para lahat ng mga pangako mo na akma sa aming mga personal na buhay ay mayroon po kaming kakayanan din na isagawa ito. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-AAP hanggang sa mga susunod po na pagkikita natin. God bless and bye-bye. Naranasan